Isang maganda at kilalang dalaga sa kanilang lugar itong si Grace. Subalit ang pinakaayaw ng dalaga ay yung makakita ng mga pulubing namamalimos sa daan. Isang umaga, nagmamadali siyang naglakad patungo sa kumpanya nila gawa ng hindi sinasadyang nasira ang kanyang kotse at sa mga oras na yon ay kinakailangan ninyang makaabot sa oras dahil nag-aantay roon ang kanilang mga business partner para sa isang mahalagang meeting. Tagaktak ang kanyang mga pawis habang naglalakad sa ilalim ng napakainit na sikat ng araw. Gustuin man niyang mag-taxi, ngunit lalo pa itong magbibigay ng hassle at stress sa kanya. Samantalang sa di kalayuan, ay natanaw niya ang isang matandang namamalimos. Kaya taas ang kanyang kilay na tinitigan nito. At habang papalapit na siya rito, hinawakan ng matanda ang kanyang damit. Tanda ng paghingi nito ng pera. Ano ba? Huwag mo nga mahawak-hawakan ng damit ko, tanda. Baka madumihan pa ito eh. May business meeting pa ako. Kaya tumabi ka na nga dyan. Kung ayaw mong masipa ako yung dala-dala mong lata. Inis niyang sambit rito. Ay Neng, pasensya ka na. Baka meron kang kahit kaunting barya. Talagang nagugutom na kasi ako eh. Kahapon pa ako walang kain. So what kung wala ka pang kain? Hindi naman kita responsibilidad. Besides, kung may pera man ako, ayokong ibigay sa mga taong mabaho na nangangamoy putik pa. So get out of my way. Grabe ka naman, Ineng. Okay lang naman kahit hindi ka makapagbigay. Basta't ang mahalaga ay respetuhin mo naman ako na matanda na. No, hindi maaari. You don't deserve my respect. Mga pabigat at salot lang naman kayong mga pulubi sa ating lipunan. Sabay alis at tapon sa latang daladala ng matanda. Dahil doon ay tumulo na lamang ang luha sa mga mata ng matanda. Hindi niya akalain na ganoon ang kahinat na ng kanyang pamamalimos sa araw na iyon. Sa kabilang banda, narating na ni Grace ang kanilang kumpanya. Kaya naman subungad pa lamang ng kanilang glass door, nakaabang na ang kanyang makeup artist at pati na rin ang kanyang hairstylist. Pinaganda siya ng mga ito para magmukhang fresh looking pa rin pagdating sa meeting. Ganun pa man, ay naging matagumpay ang nasabing pagtitipon na iyon ng kanilang business partners at pati na rin ng mga board of directors. Sa kabilang banda, hindi pa rin mawari ng matandang pulubi ang ginawa ng masungit na si Grace sa kanya. Kaninong anak kaya iyon? Hindi yata tinuruan ng magandang asal yon ng kanyang mga magulang. Kung sa bagay, iba na ang mga kabataan sa panahon ngayon. Kahit anong turo ng magulang, kung hindi pa rin pinakikinggan wala ring mangyayari. Bahalang araw ay magkikita rin tayo. Mariing sambit ng matanda. Lumipas ang mga araw. Muli na namang nagtagpo ang landas ng dalawa. Gustuin mang umiwas ng pulubi, pero huli na ang lahat, sapagkat nasa harapan na niya ang masungit na dalaga. Teka, ikaw na naman? Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo matandang pulubi? Hindi ba't sabi ko na sa'yo na ayaw ko nang makikita ang pagmumukha mo dito sa lugar na ito? Pero hindi ka pa rin nakikinig sa akin. Pwes, itong bagay sa'yo. Agad na kinuha ng dalaga ang isang sakong nasa tabi ng matanda at inihagis ito sa kanan. Yan ang nababagay sa'yo, matandang pulubi ka. Sa susunod, hindi lang yan ang aabutin mo. Kung hindi, ipapakulong na kita dahil sa pamamalimos mo rito sa harapan ng aking kumpanya. Ma'am, bakit niyo naman po ito ginagawa sa akin? Wala naman po akong kasalanan sa inyo. Lumuluwang sambit nito. Oo, wala kang kasalanan sa akin. Pero yung napakarumi mong muka ang nagiging problema ko. Nakakadiri kang tignan. Nakakahiya sa aking mga foreign investors na dumaraan dito. Ano na lang ang masasabi nila? Sasabihin nila yung kumpanya ko kumpanya ng mga pulube? No way. Basta ito ang tatandaan mo. Mula ngayon ay ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo rito. Maliwanag ba? Subalit hindi na lamang umimik ang matanda. At sa halip, tahimik nitong pinulot ang sakong itinapon ng dalaga sa kanal. Dumaan ang mga araw at pati na rin ang mga buwan. Naging tahimik ang lahat. Hindi na rin nagpakita pang muli ang matandang pulubi kay Grace. Isang araw ay nagkaroon ng annual fiesta sa kanilang bayan, kung kaya't niyaya siya ng kanyang ina na magpunta sa simbahan. Grace,
Maganda ka na. Pupunta tayo sa simbahan dahil kapistahan ngayon ng mahal natin na patron. But ma'am, I am busy doing my presentation para bukas. Remember, mga foreign investors ang aking mga ka-meeting bukas. Don't make it an excuse, Grace. Whether you like it or not, we need to go there. Gugustuhin man sanang sagutin ni Grace ang kanyang ina, pero wala na siyang nagawa pa. Nakasimangot at padabog na lamang itong nagbihis at naganda sa kanyang sarili. Nang makarating na nga sila sa may bungad ng simbahan, ay hindi niya inaasahan ang kanyang nakita na lalong ikinagalit at ikinakulo ng kanyang dugo. Hoy, pulubing simbaho ng basura. Bakit ka nandito ha? Sinusundan mo ba ako? Gusto mo itapon ko ulit yung daladala mong kinakalawang na lata? Huwag naman po, ma'am. Hindi na nga po ako nagpapakita sa inyo. Nagkataon lang talaga na nagkita tayo rito. Para nyo na pong awa. Ito lang po kasi ang inaasahan kong pambili ng aking pagkain at gamot. Pagmamakaawa na may halong lungkot sa boses ng pulubi. Whatever, tanda. Basta't last chance mo na to ha. Kung makita pa kitang muli kahit saang lugar dito sa ating bayan, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Tandaan mo yan. Pagbabanta pa ng dalaga. Samantalang sa hindi kalayuan, ay natanaw ng kanyang ina ang galit na si Grace, kung kaya't agad niya itong nilapitan. At nang siya ay malapit na sa kinatatayuan nito, ay nakita niya ang matandang pulubi na nakayuko at dinuduro-duro ng dalaga. Grace, what's happening here? Ba't parang high blood ka ata ngayon? Baka naman stress ka lang dahil sa dami ng mga reports na ginagawa mo. Please calm down. Remember, we are in public. Baka nakakalimutan mo, anak. Ito kasing pulubi na to, mami eh. Ginagalit ako. Kahit saan ako magpunta, palagi na lamang nakabuntot sa akin. Hey, come on Grace. Baka nagkataon lang na magkita kayo sa lugar na ito. Anyways, ako na po ang humingi ng paumanin sa inyo, Manong, sa ginawa po ng aking anak. Sabay hawak sa balikat ng matanda. Ngunit napatras at nanlaki na lamang ang mga mata ng ina nang itaas nito ang mukha sa pagkakayuko. Nong Natoy? Pautalutal na may halong gulat na sambit ng kanyang ina. Ma'am Maria? Nong Natoy, ang tagal kitang hinanap. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Pasensya ka na, Ma'am Maria. Lumayo-layo po muna ako, ma'am, mula nung may nangyari sa aking nag-iisang anak. Hindi ko matanggap-tanggap sa aking kalooban ang kanyang sinapit. Hey ma'am, ano bang pinagsasabi ng matandang pulubi na yan ha? Don't tell me na yung babahong matanda na yan ay kilala mo or baka naman naging karelasyon mo yan ha? Can you please shut up? Sumusobra ka na, Grace ha? We need to talk pagdating natin sa bahay. Hindi ko palalagpasin ang mga ginagawa mo sa matanda. Hindi kita pinalaki na maging bastos. Pagiyaw pa ng ina ni Grace sa kanya. At nang makauwi na nga sila sa kanilang bahay, ay akma na sanang papasok ng kanyang kwarto ang dalaga. Ngunit bigla itong tinawag ng kanyang ina. Grace, umupo ka dyan sa may couch at may pag-uusapan tayo. Ma'am, I'm so tired. Gusto ko munang magpahinga, so please, bukas na lang tayo mag-usap. No, hindi ko pwedeng ipagpabukas pa ngayong ginagawa. Masyado kang bastos. Hindi kita pinalaki na maging bastos, Grace. Alam mo yon. Lahat ng mabubuting asal ay itinuturo ko sa iyo mula pa nung pagkabata mo. Pero bakit mo nagawa ang ganong bagay sa isang matanda? At alam mo bang, hindi lang siya basta pulubi, but he is a part of you. Kung wala siya, ay wala ka rin sana ngayon. Tandaan mo yan. Ha? What are you talking about, ma? Hindi kita maintindihan. Ano ba ang ibig mong sabihin na he is a part of me? Please, make it clear, ma'am. Kinakabahan na may pagtatakang sambit ng dalaga. Ito na ang tamang oras na dapat mong malaman ang katotohanan, Grace. You are not my biological daughter. Ampon ka lang namin. Ngunit kahit hindi ka namin totoong anak, we give you everything ng dad mo. Ibinigay namin sa iyo ang lahat-lahat ng gusto mo. Itinuring ka namin na parang tunay naming anak. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit ganoon ang ginawa mong pakikitungo sa matandang pulubi kanina. No, hindi maaari. Hindi totoo yung sinasabi mo, mami, hindi ba? Nagbibiro ka lang, hindi ba, ma'am? Ako ang kaayos sa isa niyong anak, di ba? Naluluwang sambit ng dalaga. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa iyo, Grace. Hindi ka namin kadugo.
At yung matandang pulubi na sinungitan mo kanina, siya ang tunay mong pamilya. Siya ang lolo mong matagal na naming hinahanap. Nung sanggol ka pa lamang, iniwan ka sa amin ng iyong lolo na noon ay dati naming hardinero. Inihabilin ka niya sa amin dahil namatay ang iyong mga magulang dahil sa isang aksidente at hindi ka niya kayang buhayin. Inampun ka namin ng dad mo dahil hindi ko rin kayang magkaroon ng anak. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin, Mom and Dad? Bakit? Humahagulgol na iyak ng dalaga. It's about time, Grace. Napahalagahan mo ang mga taong nakapaligid sa'yo. Ayaw kong tumanda ka ng masama at maging mapagmataas. Hindi maaari. Isang masamang panaginip lang ito. Sabay alis habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Habang nasa kwarto na siya, ay hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang emosyon. Patuloy niya pa rin naiisip ang sinabi ng kanyang ina. At sa pagkakataong rin iyon, ay biglang sumagi sa kanyang isip ang kanyang lolo na minsan niya rin pinagmalupitan. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Nakakain na kaya siya? May matutulugan na kaya siya? Mga tanong na patuloy na umiikot sa isip ng dalaga. Kinaumagahan, ay dali-daling bumangon at naggayak ang dalaga upang hanapin ang matandang minsan na niyang pinagsalitaan ng masasakit na salita. Ngunit halos lahat ng posibleng pagtambayan ng matanda ay hindi niya na ito nakita roon. Hanggang may isang may edad na babae ang lumapit sa kanya. Ineng, sino ba ang hinahanap mo dyan? Kanina pa kasi kita napapansin na paikot-ikot sa may barong-barong ni Natoy. Yes po, Nay. Hinahanap ko po siya. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Oo, Ineng, balita ko dinala siya sa ospital kagabi dahil bigla na lang itong nawalan ng malay habang nagkukumpunay ng kanyang barong-barong. Ay, ganun po ba? Sige po, nahiwan ko na po kayo. Nagmamadali na may halong pagkakatarantang boses ng dalaga. Maya-maya, ay nakarating na nga ang dalaga sa ospital. Hello, ma'am. Meron po ba kayong pasyenteng nagngangalang Natoy Natividad? Yes po, ma'am. Nasa emergency po ngayon si Manong. By the way, maaari po bang malaman kung kaano-ano niyo po ang pasyente? Miss Granddaughter, kamusta po ang lagay niya sa ngayon? Sad to say, malala na po ang sakit ni Manong. He has stage 3 lung cancer and only 30% na lamang ang chance niya for survival. Tanging milagro na lamang ng Panginoon ang magpapagaling sa kanya. Excuse me po, ma'am. Pagkaalis ng doktor, ay bumuhos na parang ulan ng luha sa mga mata ng dalaga. Diyos ko, iligtas niyo po ang lolo ko. Para niyo na pong awa. Gusto ko po pong makasama pa siya at humingi po ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Hagulgol pa ng dalaga habang nananalangin sa chapel ng ospital. Maya-maya ay biglang tinawag ang kanyang pangalan kung kaya't napatakbo siyang pinuntahan ng emergency room kung saan nakakonfine ang kanyang lolo. Ilang saglit pa ay nilapitan siya ng doktor. Ma'am, nais ko lang pong ipaalam sa inyo na naging responsive na po ang lolo nyo sa mga gamot na ibinigay po namin sa kanya. Kung magtuloy-tuloy po ang ibinibigay na response ng inyong lolo, malaki po ang posibilidad that he will survive. Kaya ipag-pray po natin na mas maging stable pa po ang kanyang vital signs. Yes, Doc. Gawin niyo po ang lahat sa abot ng inyong makakaya. Baka survive lamang po ang aking lolo. I will pay any amount basta't maligtas lamang po si lolo Natoy ko. Mahinahon at may halong pangungulilang boses ng dalaga. Gagawin po namin ang lahat, ma'am. Makarecover lang po ang lolo niyo ng tuluyan. Maraming salamat, Doc. Ilang araw ang lumipas, ay nagawang makabisita ni Grace sa ward ng kanyang lolo. Subalit nang makita siya ng matanda, ay natakot at nagulat ito. Lo, huwag po kayong matakot sa akin. Ako po ito si Grace, ang inyo pong apo. Subalit tinitigan lamang siya ng matanda. Apo, hindi ko kayo nakikilala. Ang natatandaan ko lamang ay kayo yung taong ayaw akong makita, hindi ba? Wala kayong awa sa aming mahihirap. Sarili niyo lang ang inyong iniisip. Mangiyak-iyak na sambit ng matanda. Lolo, patawarin niyo po sana ako sa lahat ng aking mga nagawang hindi maganda sa inyo. Gagawin ko po ang lahat, mapatawad niyo lang po ako. Lumuluwang sambit ng dalaga. Maya-maya pa,
ay biglang bumukas ang pintuan ng ward at dito nakita ni Lolo Natoy si Ma'am Maria. Mang Natoy, totoo po ang lahat ng sinasabi ni Grace. Siya po ang inyong apo. Iniwan niyo po siya sa amin 20 years na po ang nakakalipas. Di ba sabi mo po sa amin noon, naalagaan namin siya ng mabuti at balang araw ay babalikan mo siya? Ito na po siya ngayon, Mang Natoy, ang kaisa-isa niyo pong apo, si Grace. Patawarin mo ako, apo, kung hindi kita nabalikan. Wala rin kasi akong magandang buhay na maibibigay sa'yo. Tanging pamamalimos lamang ang naging hanap buhay ko. Kaya patawad talaga, apo. Lumuluhang wika ng matanda habang hinahawakan ang kamay ng kanyang apo. Lolo, patawad rin po. Kung hindi po ako naging mabuting apo sa inyo, babawi po talaga ako sa inyo, Lolo. Umiiyak na sambit ng dalaga habang kayakap ang kanyang lolo. Apo, pinatawad na kita. Magpapagaling ako para sa iyo, apo, ha? Nang sa gayon ay makasama pa kita ng matagal. Lumipas ang mga buwan at tuluyan nang gumaling sa kanyang karamdaman si Lolo Natoy. Kinuha na siya ng kanyang apo na si Grace at doon na pinatira sa mansyon ng kanyang mga kinilalang magulang. Naging masaya silang lahat at itinuring ng bahagi ng pamilya ng mga kinilalang magulang ng dalaga si Lolo Natoy. Gaya ng sinabi ng dalaga, ay bumawi talaga siya sa mga panahong hindi niya nakasama ang kanyang lolo at sa mga panahong naging masama siya rito. Ganon rin ang matanda. Bumawi rin siya sa mga panahong hindi nito nakakasama ang nag-iisang apo. Sa ngayon, ay naging successful na CEO na ng kanyang sariling kumpanya ang dalaga. At sa lahat ng kanyang tagumpay, ay palagi lang na nasa kanyang likuran ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang lolo na si Lolo Natoy. Mula nang makasama ni Grace ang kanyang lolo, ay hindi na siya naging malupit sa mga pulubi. Sa katunayan nga niyan, ay linggo-linggo siyang namamahagi ng kanyang biyaya sa mga taong nakatira lamang sa lansangan. Ang iba pa nga sa kanila, ay binibigyan niya ng pagkakataon na makapagtrabaho at tinutulungan niya na muling makaahon sa buhay. Ito ay isang bagay na talaga namang kinatuwa ng kanyang lolo, maging ng kanyang mga itinuring na pamilya. Mula nga noon, ay makikita na talaga ang napakalaking pagbabago kay Grace. Kinawiwilian na siya ng mga tao sa kanyang paligid. Mapamayaman man o mahirap ang mga ito. Kaya naman labis-labis ang biyaya na natatanggap niya sa kanyang buhay. Biyaya na nagmumula sa ating Panginoon.